Good morning, Spoke. Good morning, Ate Mahardika. Morning. Grabe naman yung effort. I know. So, syempre kanina ilang beses na bagit yung pangalan mo dahil ikaw naman talagang nagtanong nung, kay Inday Sara at bigyan mo ng warning si Inday Sara about nga sa Operation Romanov na yun, the reason why ganon, yung naging flow ng sagutan o ng sagot ni Inday during that time, nag-end up dito sa paggamit na ngayon sa impeachment proceedings. Pero nabanggit ni Kalilong kanina na I think tinanong siya na kung ikaw ba ay pinatawag para, tanungin o sinupina para tanungin kung ano masasabi mo dahil ikaw yung nagtanong naman talaga. Ako as a witness, dahil doon ako sa conversation na yon, sa press ko na yon, ang binabanggit niya, Maui, hindi ka daw sumipot. Ano ba ang backstory nito? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Nakikita na ba ang aking alindog? Hello, hello! Yeah, nakikita hello na po alindog. sa mga supporters. Yes. Alright. Hello po sa support. Yeah, may dumating na Sabina sa bahay ko and hindi ako sure kung para saan. Dahil nga po, mainit noon yung investigation sa mga Noisy 37, yung mga vloggers spoke sa Team What Marlita. committee? Yeah, I Yes. know. Yun. Halos magkasabay kasi yun. So may dumating na Sabina sa bahay and nasa Singapore ako nung mga time na yon for my birthday and iniwanan nung taga-NBI doon sa barangay hall namin. Hindi kahit sa kapitbahay ko man lang sana. And I was notified by the secretary of the barangay na may dumating na sabina sa iyo para dito and kunin mo. So, pagdating ko doon, yun din yung mismong araw na pinasisipot ako sa NBI. Hindi ko alam kung para yan kay VP Sara or para doon sa TRICOM hearing ng mga vloggers. But anyway, ang ginawa ko na lang, since hindi na nga ako makakasipot sa NBI, sa Pasay, kasi kauuwi ko nga lang, at mismong yung araw na naiabot sa akin yung sabina, yun din yung araw na dapat sumipot ako or parang deadline na. So, nag-submit ako ng letter sa NBI na sabi ko ay, hindi ako makakapunta kasi anong oras na. At manggagaling pa ako sa probinsya at aabutin na ako ng gabi kung makakarating man ako ng NBI in Pasay. So, pina-expedite ko yung snail mail na yon na reply ko and for sure nakuha naman nila. Pero yun nga, hindi na talaga ako makakasipot. But I was willing, as per advised by Attorney Trixie. Pero ang in-advise sa akin ni Attorney Nick Nangit ay huwag nga akong magre-reply or huwag akong sumipot kasi nasa abroad naman ako. Kaya lang, syempre, gusto ko rin dahil nakauwi na rin ako. Pero pagdating ko nga po, yun na. Yun na rin yung mismong araw ng deadline ng pagpunta sa NBI. So wala, hindi ko rin nahabol. So, linawin natin. Pero hanapin ko yung letter. Oo. Linawin natin, hindi ka nagpasya na hindi sumipot kasi No. parang pinalabas nila na natanggap mo supina, Yeah. hindi ka sumipot, no, na walang dahilan. Pero ikaw, natanggap mo on the day na pinapasipot ka at syempre, imposible Yes. ka makarating doon sa date and Hindi time na, na oo. pinasisipot ka. At nag-reach out ka pa, nag-reply ka, Oo, tama? nag-reply ako. For sure, nakuha nila yun kasi pina-expedite ko nga. At teka, yung reply mo, teka muna, kapag sapina ba, wala pa nakalagay yung subject kung bakit ka pinasusupina? Spokes? That I have to check kasi kailan pa yun? 2024 pa. Hahanapin ko siya sa files ko kung para saan yung subpoena. But it was nga po Dapat, NBI ang oo. pumunta sa bahay. Dapat meron. Dapat meron yan. at, Either investigation on the rape Investigation threats of made this by and VP that. Sara. Yeah. Kasi hindi mo alam kung ka papupuntahin doon no? Dapat alam mo para magdala ka ng mga dokumento kung meron ka. Pero I have a feeling na para yun sa TRICOM. Sa TRICOM. So, Kasi di ba si Trixie nun, pina-TRICOM. Pero siguro kung mahanap mo yung document, mas maganda, mas malinaw. Pero hindi totoo ang sinasabi nitong ni Kalilong na pinatawag ka, hindi ka sumipot. So, no. Maybe technically, pwede nilang i-claim yan. Pwede nilang i-claim. But they can't blame me. Nasa abroad ako. And nung na-receive ko, hindi nila iniwan sa neighbor ko. Walang tao sa bahay. Ang ginawa pa nila, iniwan nila sa barangay hall. I'm not sure if that's the protocol. At ang sabi pa nga ng mga neighbors ko, go ahead. At ang sabi pa ng mga neighbors ko, parang siga-siga daw yung dumating na taga-NBI, tinatakot daw sila, pinipicturan pa.
At sabi pa rin ng taga-NBI, tinatago nyo lang yung Maui eh. Eh, hindi naman talaga ako umuwi doon. Kasi nasa abroad ako. So, yung iniwan yeah. sa barangay, okay lang ba yun? Yung subpoena, di ba dapat personal? Well, alam mo, may mga ganyang pagkakataon kasi ako lahat ng subpoena ko sa BIR, iniiwan nila ngayon sa barangay. Alam ko, pwede lang yan kapag BIR, no? Hindi yan po pwede for anything else. Kinakailangan personal service talaga at hindi dapat yan na tinatanggap lang ng representante. Kailangan ipakita, tanggap talaga ng tao, no? So anyway, so unang-una palpak na si investigator doon. Kasi ang dapat na ginawa niya si investigator, nagkaroon ng second effort para ipatawag ka. Once lang, ayaw na. Tapos 40 tayong nandoon, anim lang ang pinadalhan. Hindi ko alam kung anong basihan, kung bakit sa anim lang ang pinili nila, no? Diba? So anyway, pero puntahan natin yung isang pinaka-importanting question. Ang inimbestigahan lang ng NBI ay yung banta ni VP, di umano, kay President. Pero paano yung banta sa Romanov? Kwento mo sa amin, paano mo alam yung Romanov na yan? At bakit hindi kaya inimbestigahan ng BIR? Totoo yan. Comment ko doon. Paano mo nalaman? O saan mo narinig na ulinigan yung Oplan Romanov sa pamilya ni Inday Sara? Narinig ko yan sa isang rally sa Liwasang Bonifacio. Kasi di ba napakaraming rally doon. Nagrally ang KOJC, nagrarally ang kung sino-sinong grupo, manawagan na bumaba si Junior. May isang tik-tik, ito yung nare-recall ko may isang tik-tik na vlogger na Ensaymada vlogger ang pumupunta doon sa Liwasan at pinipicturean niya or dinodocument niya yung mga rallies na ina-attenan namin. Tapos, since dumarami na ngayong mga tao doon, nagsalita yung vlogger, Makamarcos yata yung mga kababayan, dahil nga po Ensaymada vlogger, sabi niya, sige lang, go, kahit na dumami kayo. Sabi niya, abangan niyo ang Operation Romanov. Gumanon. Nagsabi ng ganon yung vlogger na Makamarcos. Abangan niyo na lang ang Operation Romanov. Na-pick up yan ng ibang mga vloggers. Tapos, ang alam ko, kinuyog nga ng ibang mga DDS vloggers yung tik-tik na yon, which ginawa rin nila sa rally na namin yan, Miss Marlica, nung nag-EDSA kami nung November 2024, na meron talaga silang pinapadala na nagdo-document, nagpipicture, ganon, at nilalait yung rallies natin. So, yun nga, ang alam ko, dilapitan siya ng mga DDS vloggers at pinalalayas, pinaalis, di ba? Pinagbumura pa nga yata. Umalis naman. Pero hindi yata nag-gets nung ibang mga vloggers yung meaning nung sinabi nung Makamarcos na vlogger. Sabi, may sinasabi na abangan na lang daw yung Operation Romanov. Syempre, na-alerto ko, Romanov is in Russia, di ba? Yun yung inubos na angkan. Yeah. Kung meron sinasabing Operation Romanov against sa mga Duterte, it means na posibleng ubusin ang mga Duterte. And nung napagbigyan ako, spoke sa live mo na makausap ang VP para at least maramdaman niya nakasama nila tayo. Wala silang ilaw doon ni Attorney Laika Lopez. Napagbigyan ako na magtanong sa kanya. Sinabi ko lang sa kanya na mag-ingat ka dyan, VP, kasi may mga naririnig kami. Hindi ako sure kung totoo ito. Yun ginamit ko yung phrase na yun. Hindi ako sure, or yung sentence na yun, hindi ako sure kung totoo ito, pero may nalaman kaming Operation Romanov. Mag-ingat ka dahil nasa bulwarke ka ng kalaban. Pero hindi yan ang tanong ko sa VP Ang tanong ko sa kanya was simply, VP, ang kaya lang namin gawin, mag-rally bilang ordinaryong tao. Kayong nasa pwesto, ano ang kaya niyong gawin para matapos ang kawalang hiyaan ng mga nasa gobyerno? That was a question. Pero syempre, na-alerto yung VP, yung tenga niya, no, na, wait, Operation Romanov, wait, may may sinasabi itong vlogger na ito na mag-ingat ako dahil may narinig sa Operation Romanov. Teka muna. Si VP magaling maghimay ng narinig niya at mga tanong sa kanya. Kaya nag-respond siya dyan kahit hindi yan yung tanong. At saka meron naman talagang tangka sa buhay niya, di ba? Yes. Sinagalan nga siya ng mga security detail. So, yeah, hindi na bago sa kanya yon. But anyway, siguro, pero yung question ko, ano ba yan, spokes? Tapos na sila doon sa witness na yon? Hindi na isasala? Hindi na nila pababalikin. Hindi na nila pababalikin yun, si Kalilong. Hindi na, kasi sunog na hindi na. So wala ka ng chance. Pero but you are willing, di ba, to testify? Yes. Just in case. If ever, yes. Kaya nga dapat nga talaga ikaw ang nandoon, tayo. I mean, ako. Yes, even si spokes, pwede naman nilang i-invite for yung a video conference. I think if you talk about sa authenticate, to testify
kung sino ang may personal knowledge. Kasi nga, yung Yeah. sinasabi ni Kalilong, si Kalilong kasi wala doon. Alam naman natin na utusan siya. Alam naman natin na ginagawa niya lang dahil yun ang utos ng above. Nabanggit niya nga kanina yun eh. So, ako ang Yeah. nakikita ko doon, yung when it comes to credibility, bagsak talaga siya. Kasi yung mag-claim ka na forensic expert ka, na wala ka namang certificate talaga na nag-aral ka ng real, sa forensic science and digital, yun na lang ay pagsisinungaling. 'Di ba? Pagsisinungaling na yon. So, overall, dun sa hearing na wala namang kwenta, nagsayang lang ng magkano spokes, 25 million na naman today. Oh, wow. Everyday, like more or less 25 million. Wala naman nakita ang taong bayan dahil alam naman natin, politika talaga ito. Ito ay ginagamit para, pabagsakin nga ang VP, hindi lang Operation Romanov, kundi ang ino-operate nila para hindi na makakatakbo ma-convict si VP, and later on, gagawa nila ng paraan para ma-perpetually disqualified si VP. So, ikaw, Maui, alam ko live ka, lumipat ka lang dito. Ano yung assessment mo dun sa na yon? Tapos na yung live ko, Ate Marlica, pero ang assessment ko is, ito, mga kababayan, yung expertise ng taga-NBI actually is not necessary. Kasi never namang dininay ni VP Sara na peke yung mga statements niya o yung mga clips na yan ng kanyang pagmumura, ng masasakit niyang pagsasalita. Besides, kanina nagtatatanong pa yung mga senators kung mahirap daw ba ma-identify ang isang video if it's AI or not kasi napakanipis na ng ng difference, hindi mo na ma-recognize. Noong November 23, 2024, nung nagla-live si Spokes Harry Roque at si VP Sara ang nandun for Attorney Zalaika Lopez, hindi pa prevalent, hindi pa rampant ang AI videos noon. So what's the point? Ngayon lang namang taon yan and later last year na naging kalat at talamak ang AI videos. Hindi pa commonly used ang AI videos noong 2024. Ngayon lang yan nag-boom. Okay, may mga gumagamit niyan, but VP Sara was not even denying all of her any of her statements in the past na masasakit laban kina. So what's the point of inviting that NBI agent na expert ko, no? Just to prove na legit yung mga video at mga sinabi ni VP? Puro naman putol-putol, sasabihin nila hindi inedit. Hindi ba editing ang pagputol ng video? Ayaw nilang ipalabas kahit malang sana 5 minutes ng buong conversation namin ni VP at kung saan nanggagaling yung kanyang pagmumura. Tama ka dyan, no? Na talagang hindi kinakailangan ng expert witness kasi ang authentication not based yan on an expert witness testimony. Ang authentication malinaw sa electronic evidence rules ang nag-record o di naman kaya yung mga tao na naroroon para sabi na yung video is an accurate recording of what transpired o di naman kaya yung Facebook mismo, no? Pero hindi po pwede ng investigador ang mag-authenticate at yan ang naging purpose nila. At number 2, hindi nga kinakailangan maging expert bagamat talaga naman pinakita nung kanyang nung testigo na hindi talaga siya expert dahil hindi pa naman disputed. Now, ano ibig sabihin nun? Hindi pa disputed kasi hindi pa yan matatanggap. Kapag hindi na-authenticate ang video recording, hindi dapat tanggapin into evidence. So bakit mo pa i-dispute ang authenticity kung hindi naman siya tatanggapin ng hukuman? So ngayon, ang problema ng prosecution, kung wala na sila ibang witness para ma-authenticate, at ang alam ko, 3 lang naman ang testigong tatawag nila dito, no? At lahat yan ay mga investigador, patay sila. Kasi hindi tatanggapin ng korte yan. Bagamat, it will be pag nag-formal offer of evidence na, no, tsaka magkakaroon ng desisyon, hindi matatanggap yung video mismo kahit ano pang sabihin niyang pagpapanggap na expert. Pero yung sinasabi rin ni kasamang Maharlika, na kapag expert witness ka na, patunayan mo naman na expert witness ka, kulang talaga ang kakayahan nitong 32-year-old neto para maging expert witness, no? At saka hindi siya qualify. Alam mo sa hukuman, kapag expert witness, kailangan yung pag nag-offer ka, you are presenting the testimony of this witness as an expert witness. So bago ka pa magtanong ng mga tanong mo on the merits, kinakailangan tanungin mo muna siya on his qualifications at tatanungin mo, will the counsel, the other counsel, admit or stipulate on the capacity of this witness to testify as an expert witness?
then the other side will say yes or no. Otherwise, yung kanyang expertise will be disputed, which was never done. Kaya nga hindi ko maintindihan why there were questions leading to the conclusion na expert itong taon to, when in the first place, authenticity is different from kung disputed nga yung video. Authenticity is a prerequisite para tanggapin ng hukuman ang isang ebidensya. Pag hindi niya na-authenticate, ibabasura yan ng hukuman. Yun ang importante. So ang ating verdict, semplang ang prosecution sa kauna-unahang testigo nila kasi ang napatunayan lang nila, NBI siya, nag-imbestiga siya at on cross lumalabas, palpak yung investigation niya dahil sinita siya mismo ng isang ex-judge na dating direktor ng NBI dahil mali yung mga hakbang na ginawa niya dun sa kanyang investigasyon at mas importante pa, bagamat ang NBI dapat nag-iimbestiga pag meron nagrereklamo, wala naman nagreklamo dahil hanggang ngayon ang presidente ay hindi nagreklamo at hanggang ngayon walang kahit anong kasong threats or inciting to sedition na nakabinbin laban kay Inday Sara dahil dito sa broadcast neto. So ang ating grade, palpak, not even 75, not even 50, zero ang grade. Zero. Kaya imagine mo, inciting to sedition, grave threat, pero walang ginawa si Bangag, si Tambaloslos at si Satanas na mag-file ng case against Inday Sara. Talaga pinulitika nila. Ginamit nila dito sa kanilang maleta impeachment trial. So kitang-kita natin, you know what, this is learning, no? Ang malungkot lang, learning to sa atin, sa ating mga taong bayan. Kung gaano ka bobo itong nasa prosecution. Nahuhubaran sila, pero ang malungkot lang kasi dito, Princess Maui at Spokes, yung nalulustay na pera ng bayan eh. You know, habang naghihirap ang tingin ko dito, Ate Maharlika, Spokes, parang cover up ito sa flood control scandal. Diba? Kasi gusto nilang tumakbo ito hanggang January next year, itong impeachment. So ito na yung pag-uusapan, lalo't Duterte ang nakasalang, so trending, di ba? Makakalimutan pansamantala ang anomalya ng pagnanakaw ng trilyon-trilyon. Yeah. And kaya naman siguro na isali itong mga statements ni VP Sara ng mga masasakit niyang salita, ay siguro pandagdag nila sa kanilang grounds for impeachment dahil yung kanilang impeachment case last year parang binasura ng korte, di ba? Or in-archive ng Senate. So kailangan may kakaiba sa impeachment ngayon as additional. Princess Maui, nabasa ko na handa kang tumistigo dito sa impeachment, no? Kung ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataon na mag-testify, ano naman ang masasabi mo sa buong mundo tungkol dito sa pangyayaring ito? Ayan, nasa hot seat ka na. Okay, ang masasabi ko dito sa ginagawa nila na pagbibintang kay VP Sara na nag-hire ng assassin ay pagtutwist lang ng totoong sinabi ng VP. Ako, personally, ang kausap ng Vice President at hindi ko na-assess na ganun ang gustong i-relay na message ni VP Sara na kumontak siya ng mamamatay tao out of nowhere. May dahilan. Maraming pinanggalingan. Galing na rin sa bibig ng Vice President na dalawang beses na niyang narinig na pinagtatangkaan yung kanyang buhay, similar to that Operation Romanov. You yourself, Ate Maharlika, may in-expose ka noong Oplan Eliminate the Enemies. That was your first, di ba, similar thing. Nagkaroon din po ng Oplan Horus last year. Naalala nyo? Yung napangalanan si Senator Bongo tsaka si Senator Bato na balak nilang ipakulong din. Those are Oplans and operations na parang nagpapalit-palit lang ng pangalan. Pero ayaw tumigil ng mga bangag para iligpit ang mga kalaban. So, si VP Sara, ang sinabi niyang yun na tayong lahat ay nagulat was actually a very brilliant idea of preserving her life. Kasi meron na palang banta sa kanya eh. Maybe her intention, maybe it was unconscious or maybe intentional nga talaga na sinabi niya na huwag kang mag-alala ma'am. Kung ako man ay mamatay din sa House of Representatives, ngayong pinatayan kami ng ilaw at pilit kaming pinapasok dito, kinukuha yung gadgets namin, at pinipersang ilipat si Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional, maybe may iba pa silang balak na gurugurin kami pero huwag kang mag-alala. May kinausap na akong tao, maybe her relative, maybe her friend, maybe somebody na may kasalanan sa kanya at gustong bumawi. Diba? Someone, not necessarily an assassin na pwedeng maghiganti for her dahil siya ay mahal. Dahil siya ay, diba, sinusuportahan at umaasa na maging
maybe pag-asa natin after na si Junior ay mawala na, makabangon tayo through her, 'di ba? So maybe it's somebody else na kinausap niya na pwedeng magiganti for her, kasi sabi nga ng Vice President, mga kababayan, ibahin nila siya, na hindi katulad ni Ninoy noon na basta na lang nila pinagurgor at hindi nakaganti. Ay ako, kung ipagugurgor nila ako, may gaganti para sa akin. Meaning, kung hindi nila ako ipagugurgor, buhay sila. Yeah. So, kung ano man yung plano laban kay Vice President Duterte ng mga bangag, pinakukulam, baka ipapasniper, baka ipapasagasa sa sasakyan, baka lasunin, lahat yun natigil. Dahil sa sinabi ni VP na, wait. Baka mamaya pag tinuloy natin ang lahat ng plano natin at magurgur yan, di ba, mag-activate yung kinausap niyang taong gugurgur sa kanila. So, na-save si VP. Baka daw nga Diyos ang kinausap ni Inday Sara eh. Tama yun ha. Nag-comment. Sino yun? Si Edith. Thank you, Edith. Sadly, hindi naman kikilos si Lord. Lipulin mo sila lahat pag pinatay nila. Di ba? Pwede yun ha. Magamit yun. But would you agree with me, as Attorney Harry Roque and Miss Marlica, na napaka-brilliant nung backup plan ni VP? Naligtas siya nung sinabi niyang yun. What if ang mga makakaliwa ang gumawa ng hindi maganda kay VP? What if bangbangin si VP Sara ng makakaliwa? Ay di matataranta ito mga bangag, wag niyong gagawin niya. Pag may nangyari kay Sara, may mauutas kami. Right? What if nobody did something to the Vice President? Delikado sila. It's the same thing sa akin. Nung nakatanggap ako na, yung mga bangag na, di ba, alam mo yan, spokes, na ako ipapatayin nila, may assassin, talaga may assassin sila. Na-report ko sila sa FBI. So kung ano man ang mangyari sa akin, I hope walang mangyari, na nag-iingat naman tayo, no? Ang number one suspect, si Satanas, si Marcos Jr. Yes. Yeah. Well, anyway, sana nga mapatawag ka kung hindi ng prosekusyon, ng depensa, no? Dahil importante, dahil ikaw yung nag-trigger ng sagot na sinasabi nila na grave threats or incitement to sedition. Pero ang dagdag ko lang, sabihin na natin totoong grave threats yan or incitement to sedition. Ano ngayon? Ang impeachment para lamang sa pinakaseryosong mga krimen or taksil sa sinumpaang katungkulan ng pinakamatataas na mga empleyado ng gobyerno. At dahil nga ang parusa dyan sa dalawang yan, MTC nga lang yan, ay consider yan na light offenses, hindi ito impeachable. So in the end, miski sabihin pa natin, tama lahat ang sinasabi nila, hindi pa rin yan nagko-qualify as an impeachable offense. So palpak pa rin sila kahit anong anggulo tignan. Yeah. Well, alam naman ng taong bayan, alam naman natin lahat, no, na mga gising na ginagawa talaga kay VP Sara is politika. Para nga, hindi na siya makalaban sa 2028 or sirain talaga ang mga Duterte o ubusin o ano man ang pwede nilang gawin. So malinaw yan, habang sila lumulusay ng pera everyday, maliban sa flood control na hindi pa sila nananagot, etong everyday na hearing, and magra-run up to 9 months ba? Sabi nila? 7 months po siguro. 7 to 9 months. Sabi ko nga, baka 10 years to pag ganyang klaseng witness. Billions yun. Billions. Diba? Pero, at saka hindi ko sa billions kasi 25 million a day. Yun na nga, kawawa ang taong bayan. Habang ang pinag-uusapan dito dahil ang binabato nila kay Inday Sara na naglulustay ng pera because of 125 million na confidential fund. And here, itong pinag-uusapan nila ngayon, itong impeachment hearing ngayon is billions of people's money. Nasaan ang nun? Nasaan ang justification nun, di ba? Na kailangan mong panagutin ng isang tao sa gawa-gawa o fabricated issue ninyo, pero gagastos ka ng billion-billion o pera ng bayan. So, malinaw pa sa sikat ng araw na sa unang witness pa lang nila ay palpak na sila. Sunog. Zero credibility. Zero as far as evidence is concerned. At at sa tingin ko, yung ginawa ni Risa Ontiveros na nagtanong siya para magkaroon ng closing statement yung abogado, hanggang dyan lang ang kaya nitong mga alyadong bangag at mga kainsukang mga pinklawan
kasi alam nilang walang ebidensya. Kaya dinadaan lang nila sa mga konklusyon na wala namang basihan. At alam mo itong si Risa, nag-ano pa, si Ontiveros, nagsalita pa na sa mga nakalipas na mga hearing, binibigyan ng latitude at leeway ang mga judges magtanong. Pero mga tanong nila, sang-ayon naman sa proseso at hindi para maging mockery of justice ang proseso na magiging resulta kung papayagan yung ganyang mga tanong ni Risa Ontiveros. Correct. Yeah. So Anyway, yeah. Okay, guys. Maraming salamat sa iyo, Princess Maui, at syempre nakikinig naman yung ating mga abogado rin at mga staff ni Vice President at nagpahiwati ka naman ng iyong kakayahan na para tumistigo para kay Bibi Sara, no? Pero partner, bakasyon tayo bukas dahil wala ang hearing bukas. Babalik tayo sa ating live coverage and annotation. Yan ang diferensya, ha? Maraming nagpapakita ng hearing, pero tayo lang, kapatid na Maharlika, ang nag-annotate para maintindihan ng taong bayan kung ano nangyayari as it actually happens. Okay? So we will see you again on Monday. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at syempre, kapit lang bayan, may katapusan din silang lahat. Alright. Thank you very much. Princess Maui sa time mo, spokesari partner. Thank you, Princess. Maraming salamat, Thank you, mga partner. kababayan. Sige. Thank you, Bye-bye. Spokes. Ciao, kababayan. Bye. Bye.